Okay, once again, isang mapagpalang hapon sa ating lahat at sa lahat ng ating mga kapatid at sa ating mga kapananampalataya kay Kristo. Kayo po ay aming binabati ng isang mapagpalang hapon sa ating lahat. Tayo po ngayon ay di po nakapangaral sa labas, sa publiko, sapagkat kanina po ay napakalakas ng ulan. Mahirapan po tayong dumaan mamaya dyan sa, hindi po tayo makadaan sapagkat medyo maputik po at marami pong tubig sa daanan. Kaya naman ay dito na lang po tayo sa loob sa atin pong munting studio at tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon na muli ay tayo ay nakapangaral muli. Ang atin po ngayong gagawin na pag-aaral, ito po ay response to R.A. Puentes Apologetics, isa pong pastor ng Bible Baptist na sa atin po ay tumutiligsa. At ngayon po atin po ngayong siyang sasagutin at bibigyan nating tugon ang kanyang mga paratang at ang kanyang hamon sa inyong abang lingkod. At siyempre po mga kapatid ay ito pong ating programa at nais po lamang po nating alamin na ito po ay or tayo po ay hindi lamang po tayo nangangaral ng mga salita ng Diyos, kundi tayo rin po ay nagtatanggol or tumatanggol ng ating pananampalataya at sumasagot sa mga katotohanan. At atin rin pong ini-expose ang mga maling aral na itinuturo ng mga ibang relihiyon na sa tingin natin ay hindi itinuturo ng Bible. Kaya naman ang gagawin natin sa oras na ito ay meron po tayong mga ibang mga sasagutin na about sa pambabato sa atin ni ang kaibigan natin ng pastor ng Bible Baptist na si Rayan Puentes. So bago po tayo tuluyan na magpasimula mga kapatid, at tayo po ay tuluyan na bumati, kayo po ay aming inaanyayahan na tayo po siguro ay mananalangin. Tayo po ay manalangin. O Panginoon naming Diyos, maraming salamat sa hapon na ito na kayo po ay patuloy na nag-iingat sa inyong bayan sa huling panahon na ito, Panginoon. Salamat po na kayo ang Diyos na nagbibigay ng pagkakataon at naghahanap sa tao na para maligtas. Salamat po, Panginoon, sa aming mga natanggap na mga pagpapala, maging sa ito man ay spiritual at sa mga physical na sa pangangailangan. Salamat sa malulusog na pangangatawan at gayon man sa mga pagtugon sa mga dalangin ng inyong abang lingkod. Dalangin namin sila Sister Cora Kiambao at gayon din sa kay Sister Angeline Binoya na sa kanya ay meron po siyang karamdaman, Panginoon. Nawa siya po ay inyong tulungan, magpadala ka po ng mga kinasangkapan upang siya po ay lubos na gumaling. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang at kung kami man ay nakagawa ng paglabag sa inyong kalooban, nawa Panginoon ay inyo po kaming kahabagan at patawarin sa aming mga nagawang pagkukulang sa inyo. Salamat po sa oras na ito, aming pong dalangin na nawa ang iyong banal na Espiritu ang siyang manguna sa aming gagawing pagtalakay at pagsagot sa aming kaibigan ng pastor ng Bible Baptist. Panginoon, salamat po ng marami sa pagpapatawad mo at salamat po ng marami sa pakikinig mo sa aming mga dalangin. Sa pangalan ng iyong anak na aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, once again mga kapatid at mga kaibigan, at hindi po tayo magtatagal, At mayroon po akong babatiin mga kapatid na sa atin po ay nakatune in na sa atin pong programa. Uulitin ko po mga kapatid, ako po ay humihingi ng paumanhin sapagkat tayo po ay hindi ho nakapagpangaral sa oras na ito sa publiko. Kaya naman
tayo pa rin nagpapasalamat sa Diyos, no? Na sa kabila pa man ng ating masamang panahon ngayon sa amin, ay tayo pa rin ay nakapangaral ng salita ng Diyos. So, sa oras pong ito mga kapatid, no, tayo po siguro ay babati na. At una po sa aking babatiin ay walang iba kundi si Brother Ver, no? Brother Ver Binoya. Binabati namin kayo ng isang mapagpalang hapon sa inyo kasama ang inyong pamilya. At gayon din sa magkakapatid, sa ating mga tita, si Tita Melalos Bartolome, kay Tita Agnes Santos, kay Tita Nueme Lumboy Sinita, at kay Tita Florence Bautista. At gayon may binabati ko rin po si Tita Nobleza Cruz at kay Tita Mary Jane Racinos Pascua. At siyempre po sa ating mga sa atin po ngayon ay nakatune in na, binabati natin si Sister Daniela May Acob Domingo. Magandang hapon po sa iyo, Sister. At gayon din kay Sister Evelyn Miral Aurelio. Binabati ko rin po si Tita Jelly Cordero at gayon din kay Kuya Roy Cordero. Kay Kuya Joel at Cordero. Ayan. At gayon din kay Kuya Lito Cordero at kay Kuya Roy Nodo Primero. Pakipatay muna ng electric fan. Patay mo muna. At siyempre po, binabati ko rin po si kapatid na Ros Atwell Rupita. Salamat po sa pag-share ng ating mga pangangaral. At gayon din kay Bronotis Malarie at kay David Alihanyo. So, at gayon din kay Sister MC Tibor. Magandang hapon po sa iyo, Sister. At nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan. At gayon pa man ang ating mga kaibigan na mga Bible Baptist believer, binabati namin kayo ng isang mapagpalang hapon sa inyo. Huwag po kayong magalit at sapagkat ito pong ating ginagawa ay pag-aaral po ito, no? Doktrina po yung ating pinag-uusapan dito. At kung tayo man po ay makapakinig ng iba sa ating mga pandinig ay huwag po tayong magalit mga kapatid, no? Sapagkat ang nakasalalay po dito ay kaligtasan ng ating pamilya. So, ang akin lang pong payo na tayo'y magsuri, pag-aralan natin, nang sa gayon ay atin pang malaman kung ano nga ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa mga bagay na napakahalaga sa ating buhay at gayon din sa mga turo. So ngayon ay gayon man, binabati ko rin po, nandiyan na si Sister Berly Balsina Contreras at kay kapatid na Marcia Manayoba Argiles. Binabati ko rin po si Kuya Bongski Ikban at kay Sister Jimima Evans Evangelista at kay Tita Rebecca Abilacosi at kay Tita Nanay Richie Marasigan. At ako po'y humihingi ng paumanhin sapagkat minsan po ay hindi natin ma-recognize yung ating mga tafan sapagkat mga kapatid, alam niyo po ba na ako lang po mag-isa ang nagpapatakbo nito. Wala po tayong mga tao na mayroong dedikasyon. At ako po ay mahina po ako sa mga ganitong bagay, mga technical, kaya hindi po natin masyado mabigyan ng pansin at recognition at ma-recognize yung ating mga tafan, mga sharers. Kaya ako po'y humingi ng paumanhin. So balit alam ko po na sa inyo pong pagpapagamit sa Panginoon ay meron po itong gantimpala, no? Sapagkat ang Diyos ay kailanman nakikita niya yung ating mga bububuting gawa sa kanyang gawain at tiyak ang Diyos ang magbibigay ganti sa atin ito. Okay? So, ayan na po si Brother Ervin Tunyakaw, no? Binabati natin si Brother Ervin at sagan din kay Mactibor, kay kapatid na Panganduyon Tangaan Constancio. Magandang hapon po sa iyo, kapatid. At kay Jericho Luo. So ngayon po mga kapatid, dadako na po tayo. Uulitin ko po, ito po ay response to R.E. Puentes Apologetics. Sapagkat meron po siyang comment sa atin. At ngayon po ay hindi po natin makita dyan sapagkat wala po tayong high-tech na mga kagagamitan. Kaya hindi po makikita sa screen.
Kaya naman ang ginawa po natin mga kapatid ng inyong abang lingkod ay akin po itong in-screenshot. Bagamat marami po siyang mga panuligsa, mga pananalita na katulad natin na ay aminado naman po ako sapagkat ako po ay wala naman po talaga akong mataas na pinag-aralan. No? Kaya naman pagdating sa mga spelling ay tinatanggap ko po yun mga kapatid. Kung ako'y nagkamali sa spelling ay walang problema po yun sa akin. So ngayon po, kung inyo po makikita dyan, o kung hindi nyo po makita, pwede nyo po itong mapapanood or makikita sa YouTube o sa YouTube channel ng Ang Tinig Media Ministry. At doon po sa ating pagtalakay, pagsagot or response to sa Baptist na nagtumulig sa kay Brother Johnson, Brother Richard Thompson. At tayo po yung nagsagot doon ng ibang mga talata na kanyang ginamit, ay hindi siguro mapigilan ni Pastor Rian Puentes na hindi po or mag-react sa atin pong mga pangangaral. No? Kaya nga, sabi niya mga kapatid, marami siyang mga salita na binitawan. Pero through text lang po mga kapatid. Ano? Sabi po niya, huwag mo kaming lukuhin, kaibigan, at ang sarili mo. Alam mo kung alam mo ang investigative judgment ninyo, liban na lang kung hindi mo pa alam. Tapos mayroon siyang tapos question mark. Gusto mo i-formal debate natin? Patutunayan kung by works ang salvation nyo. Tapos, hay nako kaibigan, yung investigative judgment ninyo, di mo ma-deny. You cannot fool us. So gusto niyang iparating dito sa kanyang sulat na tayo daw na mga Seventh-day Adventist at naghamon pa siya ng isang debate na patutunayan daw niya sa atin or sa akin na bilang Adventist ay tayo daw na mga Adventist pagdating sa salvation, ang ating daw turo ay kumbaga saved by works. Ito po yung kanyang konklusyon sa kanyang pagsalita dito at meron po siyang salitang binitawan at siya po ay naghamon sa atin na kami daw ay magdidebate. Sabi niya, gusto mo i-formal debate natin. Patutunayan kung by works ang inyong salvation. Ganun po ang kanyang sabi. So, ang aking naman pong tugon sa bagay na ito, mga kapatid, lalong-lalo na po, alam ko ito siya ay manunood po ito sapagkat siya po ay palaging nakabantay at tinututukan niya yung ating programa. At ang aking pong response, ang aking pong tugon sa bagay na ito kay kaibigan natin na si Pastor Rian Puentes ay hinahamon ko po ang inyong paghamon patungkol sa isang formal debate. Official ko po na tinatanggap. Patunayan po ninyo ang aming aral ng mga Seventh-day Adventist pagdating sa salvation ay saved by works. Tatanggapin ko po mga kapatid. Kailan po natin gaganapin at anong petsa at kailan or saang programa natin gaganapin ang formal debate. Tatanggapin ko po ang hamon ni Pastor Rian Puentes. So yun po mga kapatid ang aking tugon sa ating kaibigan na pastor ng Bible Baptist. So, at ako rin po ay humihingi ng paumanhin sa aking mga kapatid na mga Seventh-day Adventist sapagkat uulitin ko po, hindi lang po tayo nangangaral ng salita ng Diyos, kundi tayo rin po ay nagtatanggol ng ating pong belief na sa alam natin ito po ay katotohanan at tinuturo ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi po natin hahayaan na mangibabaw ang kamalian ng itinuturo ng mga nagpapakilalang sila ay mula sa Diyos sapagkat pagka atin po itong binigyan or pinabayaan natin ang ganitong mga bagay, ang mangyayari po nito sa atin mga kapatid, mga kaibigan, marami pong maniniwala sa kamalian. Kaya naman mga kapatid, ang paghamon po, yung pagtanggap po natin ng hamon ng pastor ng Bible Baptist ay
ito po ay tiyak na, sabihin na lang natin na hindi po naman po ito masama, no? Sapagkat marami pong nagsasabi sa atin na wag na daw patulan. So, ako naman po mga kapatid, mga kaibigan, hindi ko po alam kung bakit sa atin pa na ako naman po ay, alam nyo na, hindi na tayo magsasalita ng mga bagay na ito, ano? At okay lang po mga kapatid, no? At ipanalangin natin ang mga kaibigan natin na mga Bible Baptist at gayon man ako mga kapatid sa kung matuloy ang debate na ito. So sa oras pong ito mga kapatid, mayroon po tayong mga pag-aaralan na mga nakasulat na ayon sa Biblia. Sapagkat meron po siyang binanggit doon sa YouTube channel ng Ang Tinig Media Ministry na sabi niya na ako daw ay isang bulaang propeta. Mangganyan ang kanyang sabi. Marami daw akong dinadaya at hindi natin pinatulan ang mga bagay na ito. At ako rin daw ay kumbaga nagkukunwaring alam ko ang aral ng Bible Baptist. At ako daw ay nagsabi na ang tithes and offerings ay turo ito ni Moises. So dyan pa lang mga kapatid ay nagsisinungaling ng pastor ng Bible Baptist sapagkat wala po tayong sinabi na ang tithes and offerings ay turo po ito ni Moises o para lang ito sa Israel o ganun po ang kanyang sabi o if I'm not mistaken. Wala pong akong sabi na ganon, kundi ang sabi ko po na ito pong tithes and offerings na iniutos ng Diyos ay hindi lamang po ito ito po'y para sa bayan ng Diyos, no? Sapagkat kung mayroon mang utos ang Panginoon, particular sa Lumang Tipan, ito po ay naka-address sa kanyang bayan, no? Sa kanyang bayan. At alam niyo po ba mga kapatid, kung ating pag-aaralan ang Biblia patungkol sa mga bagay na ito, ang pagsasauli ng ikasampung bahagi, ito po ay naka-address doon sa bayan ng Diyos, no? Particular, ito po ay para sa mga Levita, sa mga priest. Kaya nga sila po ang nakikinabang ng mga ikasampung bahagi na para sa Diyos, para may makain ang kanilang or mga lingkod ng Panginoon. Particular yung mga naglilingkod sa templo. Kaya kung ating tatanungin itong bagay na ito or ating tatanungin si kaibigan natin na Pastor Rian Puentes na ito po bang ika po ay nagsimula po ba ito sa Kristiyano or sa Lumang Tipan or doon sa bayan ng Diyos? Ay siyempre ang alam kong isasagot niya ay walang iba kundi doon sa bayan ng Diyos, sa Israel, no? Sapagkat doon po sa kanila una nakipagtipan ang Diyos. At maliwanag na binabanggit ng talata na itong utos na pag-iika po, mga kapatid, ay utos po ito sa Lumang Tipan, no? Kaya nga isang malaking katanungan na bakit nila sinasabi na ang 10 utos na ito po'y pinaka mahalagang utos. Kaya nga ito'y tinawag na universal law, no? Sapagkat tinuturuan tayo ng Biblia patungkol sa 10 Commandments na huwag nating labagin ang utos ng Diyos. Kaya nga nakasaad doon mga kapatid na sa unang utos, sa 10 utos, particular sa 1st to 4th Commandments, ay nakasaad doon or nakasummary doon kung paano natin iibigin ang ating Diyos. Nakalagay po doon na huwag kang magkaroon ng Diyos maliban sa akin. Yung dapat natin nasambahin yung gumawa ng langit at ng lupa. At pangalawa, huwag kayong gagawa ng larawan na inanyuan, nakawangis ng nasa langit o nasa lupa na dapat mong sambahin sapagkat akong Diyos ay manibughuin. Kaya itong utos na ito ay nagpapakita na kung paano natin iibigin ang ating Diyos. Sapagkat yung pagsunod sa utos, ito po ay nagpapahiwatig na iniibig natin ang Panginoon. Ayon sa 1 John chapter 5 verse 3 at John chapter 14 verse 15. Kaya naman,
Kung ating tatanungin ang ating mga kaibigan na Bible Baptist pagdating sa mga bagay na ito, ay sinasabi nila na wala na ang utos para lang sa Israel. Pero ang tanong mga kapatid, bakit itinuturo ng mga pastor ng Bible Baptist yung wag kayong or hindi sila gumagawa ng larawan? Diba? Kung ating iisipin, hindi sila gumagawa ng larawan. Ang kanilang sinasamba, yung Diyos na manlalalang, naririyan po yan sa Ten Commandments. Ipagdating naman doon sa kung paano natin iibigin ang ating kapwa, nakasaad doon mga kapatid sa panglimang utos, na igalang mo ang iyong mga magulang, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, at huwag mong pagnanasaan ang pag-aari ng iba. Ito naman ay itinuturo ng ating mga kaibigan na mga Bible Baptist pagdating sa kanilang turo. Itinuturuan ang kanilang mga anak, partikular ang mga pastor, na ang kanilang mga anak ay lumaki na mayroong galang sa kanila. Tinuturuan ang kanilang anak na huwag magnakaw, mahalin ang kapwa, hindi mangalunya. Kaya maliwanag na ang kanilang sinasabi na ang kautusan ay para lang sa Israel, yung Ten Commandments, ay hindi po minsan katotohanan ang kanilang sinasabi. Sapagkat pagka sinabi nila na wala ng utos para lang sa Israel, ng ang Ten Commandments, pero ang katunayan ay itinuturo po nila sa loob ng kanilang iglesia. Doon po minsan ay mayroon pong pagkakontrahan. Ngayon, puntahan natin ang ikasampung bahagi. Sapagkat itong Ten Commandments na dapat sana ay sabihin nila na umiiral, ay dapat ito ay nagpapatuloy, no? Sapagkat uulitin ko po, ito po ay major na utos ng Diyos. Tapos yung ika po mga kapatid, na kung ating titingnan, na nag-umpisa po ito doon sa Old Testament. Ang sinabihan po ng Panginoon, walang iba kundi kanyang bayan, yung mga Israel. At kasama po yung mga bansa na napapalibutan sa kapanahonan nila. And then, sa ngayon, itinuturo nila sa panahon ng Kristiyano. So dapat, ang ganito dapat mga kapatid sa mga bagay na ito, no? Lalong-lalo na ho sa ating mga kaibigan na Bible Baptist. Huwag po dapat tayo piliin lang natin yung ating mga turo, no? Kagaya halimbawa yung particular, the Ten Commandments, dahil nga yung ikapitong araw na hindi nyo itinuturo, ay kumbaga nadadamay yung siyam. Nadadamay yung siyam na kahit na iyong initinuturo, sasabihin na lang ninyo na wala na ito dahil sa isa lang. Oo, di ba? Nakuha nyo mga kapatid. Tapos yung isa lang na ikapo ay ituturo nyo. So parang mayroong problema ang ganitong turo mga kapatid, no? Mayroong problema ang ganitong turo pagdating sa mga bagay na ito. Kaya nga yung aking pong payo bilang inyong kaibigan na sa inyo po ay nagmamahal, ay buksan po natin ang ating mga pangunawa. Isipan natin na mga Bible Baptist believer. So wag po tayong maging fanatic sa ating relihiyon. Itabi lang po muna natin ang ating mga relihiyon. Kahit na po ako mga kapatid, hindi ko po dinidipinsahan ang aral ng Seventh Adventist kung sa tingin ko ay may mali. Hindi ko po ikukonsinti yung mali kung mayroong maling aral ang Adventist. So yun po ang aking pong gustong ipahiwatig, no? Ating munang yung ating relihiyon, itabi po muna natin, ating timbangin mismo ang aral ng Biblia pagdating sa salvation. Huwag po tayong basta-basta maniwala, no? Kagaya halimbawa, itong ating kaibigan na si Pastor Ray Ann Puentes, tayo daw ay saved by works, no? So yun po ang mga paratang sa atin. Ano pa, maraming paratang. Yung mga membro naman ay hindi nakikinig. Ang nangyayari ay nadadaya. Katulad halimbawa, si Sister Ellen White ay kanilang pinaparatangan na isang bulaang propeta dahil siya daw ay naghumula na si Kristo ay darating or muling babalik noong 1844. Tapos hindi natupad.
Diyan pa lang ay nagsisinungalingan yung pastor nyo, no? Sapagkat hindi naman po si Sister Ellen White ang naghula sa panahon ng 1844, kundi ang ating pastor ng Baptist mismo na si William Miller. Tinawag nga silang Millerites. Kaya nga kung mayroong pong isang mga bagay na dapat tanungin patungkol sa paghula noong 1844 ay dapat kayong mga Baptist, no? O bakit naghula si William Miller isang Baptist? Dapat hindi yan tanungin sa Seventh-day Adventist. Pero hindi po yung issue ito, no? Sapagkat base po sa ating pag-aaral na kung bakit mayroong tinatawag na the Great Disappointment, ito po ay fulfillment ng hula ni Juan sa aklat ng Revelation chapter 10. So, walang issue ang mga bagay nito, ano? So, ano pa mga kapatid, nais ko lamang pong linawin ito. Sasabihin ko na lang para magsaliksik po yung ating mga kaibigan na Bible Baptist believer. Ito pong first fruits, mga kapatid. Ito pong first fruit, sa katotoo lang po, ay itinuturo po ito sa ating mga kaibigan na mga Bible Baptist. At alam niyo po ba ang first fruits, ito po ay utos ng Diyos ito sa kanyang bayan sa lumang tipan na ibibigay yung pinakahandog sa bayan ng Diyos o sa Panginoon bilang handog pasasalamat. At alam natin na ito po ay doon sa Israel nag-i-exist. Pero ang tanong mga kapatid, bakit yung major na batas ng Diyos, particular na Ten Commandments, ay sinasabi na wala na, pero yung first fruit ay itinuturo? Diba? So yan po mga kapatid, dapat nating isipin. Sinasabi ng karamihan ng mga pastor ng mga Bible Baptist at iba pang mga ngaral na si Kristo ang katapusan ng kautusan para sa ikatutuwid ng marami. Tama naman ang sabi ng talata, no? Sa Roma Kapitulo 10 ang talata ay 4 kung hindi ako nagkakamali. Tama naman po ang sabi ng talata, no? Yung salitang end. Sapagkat mayroon pong dalawang kahulugan yung salitang end, no? Ito po yung telos at saka iskatos. Pagka tiningnan natin sa Biblia, according to the Greek word, yung salitang end dito sa English, sapagkat nakalagay po dito sa King James Version na sa verse 4, for Christ is the end of the law for righteousness. Yung salitang end, mayroon po itong dalawang pakahulugan. Uulitin ko po. Sa salitang Griego, ito po ay maaring kung anong inalagay, yung salitang end, maaring ang ilagay dito is katos or telos. Pero ang nakalagay po dito sa Greek word, ang nakalagay po dito, hindi po iskatos, kundi telos. Ibig sabihin, mga kapatid, siya po yung goal. Siya po yung katuparan. Yan. Parang ganito. Katuparan. Dapat ang tamang salin sapagkat si Kristo ang, kinauuwian, kinauuwian. Ibig sabihin, yung law ay siya po yung fulfillment ng law si Jesus Christ. Oo, hindi po, kung sa bagay, ganito mga kapatid, bibigyan ko po kayo ng ilustrasyon. Ating hihimay-himay yung talata. Sabi ng talata, sapagkat si Kristo ang kinauuwian, telos, yung end, upang sa gayon ang mga tao ay maging matuwid or maging, basahin natin mga maigi para wag tayong malito, ano? Sabi po ng Biblia, sa Roma 10, ang talata ay 4. Ganito po ang sabi. Sapagkat si Kristo ang kinauuwian ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. Kumbaga mga kapatid, si Kristo yung, kung sa baga siya po yung nag-fulfill or siya po yung nag-fulfill or sumunod ng law. Kaya nga siya po yung kinauuwian ng batas, yung kautusan. Kumbaga, siya yung patunay or siya yung goal na sa pamamagitan ni Kristo ay natupad ang lahat ng kautusan. Kaya kung tayo po ay mayroong Kristo sa ating buhay,
Sapagkat ang mga mananampalataya na tumanggap kay Kristo, siya ay maging bagong nilalang. Mananahan sa Kanya ang ating Panginoong Hesus at ang banal na Espiritu. Ang mangyayari mga kapatid, ang isang tao na mayroong Kristo ay magiging matuwid sa pamamagitan ni Kristo. Bakit? Dahil na si Kristo na ay nasa Kanya. Si Kristo yung fulfillment ng law. Yan. Kaya hindi po yan tapos ang ibig sabihin yan. Kundi kinauuwian. Siya po yung goal. Si Kristo ang goal ng kautusan para ang tao ay maging matuwid sa harap ng Panginoon. Sapagkat walang taong makakaganap sa kautusan, mga kapatid, sa kanyang sariling sikap. Walang makakaganap. Pwedeng magsunod ang tao sa kautusan. Pwedeng sumunod. Pero mayroong pagsunod na hindi tatanggapin ng Diyos. Kagaya ng binanggit natin nung karang araw, sa aklat ng Roma pa rin, na 9, ang bersikulo ay 30 hanggang 31, na sinabi po doon ng talata, ang Israel man ay nagsumikap sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Pansinin natin yung word na nagsumikap sa pagsunod sa pamamagitan ng kautusan ay hindi umabot sa tunay na katwiran sapagkat kanila itong hinanap base sa mga gawa, hindi batay sa pananampalataya, sila ay natisod sa batong katitisuran. Kaya naman, yung self-righteousness talaga mga kapatid ay kung sabaga mabibigo ang isang tao pagka self-righteousness ang gagawin ng tao, no? Pero pagka si Kristo ang nasa inyo at si Kristo ang gumagawa, katuwiran ni Kristo, tiyak na masusunod ang kautusan. Kaya ako po ay naniniwala na mayroon pong makakasunod sa kautusan, mga kapatid. Ito po yung mga tao na mayroong Kristo sa kanilang buhay at totoong tumanggap kay Kristo. Kaya nga ang pagsunod sa kautusan, hindi po para maligtas ka, kundi ito po ay response ng ating pag-ibig kay Kristo. Bakit? Tayo po ay niligtas na ng ating Panginoong Hesukristo at ito po yung panahon na ating pinanghahawakan at iniingatan ang ating pagkaligtas. Ibig sabihin, naligtas na tayo, hindi pa lamang nahahayag. Bakit? Nandun pa sa panahon ng muling pagpaparito, ibibigay yung pangako ng Diyos. Ito po yung buhay na walang hanggan, na para sa mga baptist na tanggap na nila, ay bahala na sila kung ganyan ang kanilang pinapaniwalaan. So yun po mga kapatid ang pagkaiba natin na mga Seventh-day Adventist at gayon man doon sa ating mga kaibigan na mga Bible Baptist. So malayo pong pagkakaiba kung ating titimbangin, ano? Huwag po tayong palito mga kapatid, ano, mga Seventh-day Adventist. Ako po'y makapagsasabi sa inyo na tayo po ay panatag na tayo po ay nasa totoong denominasyon or totoong aral or totoong bayan ng Diyos sa huling panahon na ito, mga kapatid. Sapagkat kung ating titingnan yung mga propesya ng Bible at mga sinabi ni Juan at gayon din ang maliligtas, ito po ay mayroong karakter na sila ay mayroong patutuo ni Jesus at sumusunod sa utos ng Diyos. Kung ating pag-aaralan, ang lahat ng mga relihiyon ngayon, maliban na lang sa Seventh-day Adventist, ayaw nila ng kautusan. Tanungin mo ngayon ang mga ibang relihiyon, ayaw nila sa kautusan, sinasabi wala nang utos para lang sa Israel. Pare-parehas yung turo nila. Bible Baptist, Roman Catholic, Born Again, Pentecostal, lahat ng mga relihiyon, mga kapatid, pagdating sa turo, yung mga Christianity lang ha, walang maliban lang sa mga Muslim Orthodox, hindi maliban lang po diyan. Lahat ng mga Kristyanismo. Lahat po 'yan ay magkapare-parehas ang turo niyan. Bible Baptist, Grace Baptist, lahat ng mga Baptist, Born Again, Catholic, Pentecostal, ano pang mga relihiyon diyan, halos magkapare-parehas lang ang turo nila. Nagkakaiba lang, alam niyo po ba mga kapatid? Dahil wala silang relihiyon. Pero pagdating sa Holy Day, ang Holy Day sa kanila, Sunday. Pagdating naman sa pagkain, lahat sa kanila pwede nang kainin. Pero tingnan mo ang kakaibang church in the last days. At nagdadala ng katotohanan. At ito ang tunay na bayan ng Diyos. Walang iba kundi the Seventh-day Adventist believer. Yan po mga kapatid. Bakit? Ang turo po ng Seventh-day Adventist ay walang pagkakaiba sa panahon ng lumang tipan. Bakit natin nasabi na ito ang tunay na iglesia na nagdadala ng katotohanan? Sapagkat mga kapatid, kung titingnan natin,
Ang turo ng Diyos ay hindi po yan kailanman bago-bago bawat henerasyon, hindi po ganon. Kundi pare-parehas po ang turo ng mga hinirang ng Diyos. Paano natin nasabi? Sa Old Testament, kung ganito yung turo nila, dala nila yung 10 utos at kung ano pa mang pagtatapat sa mga utos ng Diyos. Pagdating sa bagong tipan, mga kapatid, kung titingnan mo yung mga apostol, kahit na yung ating Panginoong Hesus Kristo, ang dala nilang turo, mga kapatid, ay gayon din ang turo doon sa Old Testament. Walang pagkakaiba. Kaya nga, pero ang kaibahan lang, mga kapatid, akin lang pong lilinawin, walang pagkakaiba yung turo. Pero pagdating sa bagong tipan, kung ang ating Panginoong Hesus Kristo nagsasalita, kanya pa itong pinapalawakan, Parehas lang ang turo, pero mas lalong pinapalawakan ng ating Panginoong Hesus. Katulad halimbawa, babagitin natin ang Matthew chapter 6, ang ating babasahin dyan, na ginamit ng ating Panginoong Hesus, yung 10 Commandments na sinabi niya, na sinasabi ng kautusan na huwag kang mangangalunya. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sinuman na tumitingin sa isang babae na taglay ang pagnanasa ay nagkakasala sa kanyang puso ng pangangalunya. So pinapalawakan. Ang tanong, inalis ba ang pangangalunya? Wala. Nandyan pa rin. Subalit, pagka si Kristo ay gumagamit ng kautusan, kanya itong pinapalawakan upang maunawaan ng lahat. Kaya nga sa panahon ni Kristo, medyo lumala pa. Sa panahon ng lumang tipan, pagka makita ka talaga ng mga lunya, ay mapaparatangan ka or talagang mapapatunayan ay kay nagkakasala ng pangangalunya. Pero sa panahon ng ating Panginoong Hesus, pagka ikaw lang ay tumingin sa isang babae, ay nagkakasala ka na ng pangangalunya. Ang tanong, anong kasalanan ito? Pangangalunya. Nasaan ang pangangalunya? Na huwag kang mangangalunya, nasa 10 utos. Kaya ang ating Panginoong Hesus at ang mga propeta, mga apostol ay nagtuturo ng mga bagay na itinuro doon sa lumang tipan. Walang pagkakaiba-iba ang turo. At hanggang ngayon, sa panahong ito, hinulaan ng Biblia na ang bayan ng Diyos sa huling panahon na ito, we keep the law. At nagtuturo sila ng kautusan ng Diyos. At meron po silang gift of prophecy. Ibig sabihin, nalalaman ang mga nangyayari sa mga hinaharap. At nangyayari sa sanlibutan ito. Kaya nga, yung mga nakakaunawa sa prophecy, mga kapatid, panatag yan. Hindi yan nagpapanik. Bakit? Alam nila ang nangyayari sa balat ng lupa dahil hinulaan po ng Biblia. Pero pagka ang walang alam sa propesiya at walang alam sa mga nangyayari, napapanik. At karamihan ito po yung mga nadadaya. So yun po ang ating ibig sabihin dyan, mga kapatid. Lalong-lalo na sa ating mga kaibigan na mga relihiyon na nasa iba't ibang mga pananampalataya na hindi po ito pagmamalakid. Ito po'y nasa Bible talaga, na kung mayroon mang tunay na bayan ng Diyos sa huling panahon na ito, 100% masasabi ko, walang iba kundi the Seventh-day Adventist. Bakit? Pare-parehas po ang turo doon sa lumang tipan, sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, at gayon din sa huling panahon na ito. Ang aral ng Seventh-day Adventist katulad sa ating Panginoong Jesucristo, at gayon man doon sa bayan ng Diyos sa lumang tipan. So yan po, mga kapatid, maliwanag na kung mayroon mang, uulitin ko, kung mayroon mang relihiyon na lumitaw sa panahong ito at pinagkatiwalaan ng Diyos ng Ebanghelyo, there is no other 100% sigurado, the Seventh-day Adventist believer. Yan. So, maliwanag po yan sa inyo, mga kapatid. Bakit? Baptist, kumakain ng baboy, ipinapahintulot ang pagkain ng baboy. Katoliko, pwede rin. Baptist, Pentecostal, pwede rin. Lahat kayo, pwede na kayo. Pero sa amin, dito, hindi itinuturing ng Diyos na pagkain. Kaya nga, yung aral ng ganitong mga aral na nagsasabi na pwede nang kainin, yan po ay concept ni Satanas. Paano ko nasabi? Matthew chapter 4, verse 3 to 4. Ano ang sabi dyan? Sabi ni Satanas sa ating Panginoong Hesus, na kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang bato. Nakuha niyo, mga kapatid, yung diwa, yung essence, yung laman na mensahe ng Satanas. Yung bato na hindi pagkain ay ipinapagawa sa ating Panginoong Hesukristo na tinapay para kainin.
Di ba? Kung sa baga, sa madaling sabi, yung laman, yung essence, yung diwa, yung bagay na hindi pagkain, ay ipinapakain ni Satanas sa ating Panginoong Hesukristo. O yan. Ngayon mga kapatid, ganito ang nangyayari. Yung mga alipores ni Satanas ay parehas yung turo ni Satanas. Walang pagkakaiba. Kaya nga, bakit po mga kapatid dumami ang relihiyon? Hinulaan po ng ating Panginoong Hesus. Matthew chapter 24, kung babasahin natin dyan, simulan natin dyan hanggang 1 pa Gis. Na kung bakit nagdami ang relihiyon mga kapatid, ito po'y hinulaan ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga maraming nalilito ngayon. Yung mga tao sa buong sanlibutan, sabi nila, alin bang tunay na relihiyon? Bakit ang daming relihiyon? Mahigit 40,000 yung mga organized, yung mga nahirehistro sa sekta. Subalit, isa lang ang katotohanan dyan. Ang tao ay malilito talaga kung sino ang nagtuturo. Ang tanong, bakit dumami ang mga relihiyon? Isa lang po ang sagot natin dyan at ang tugon ng Biblia. Mismo ang ating Panginoong Hesus ang may sabi. Ito po ay dahil sa ililigaw ang marami. Ililigaw ang marami. Marami ang magpaparito sa aking pangalan. Dadalhin yung pangalan ng ating Panginoong Hesus. At sasabihin na sila ang Kristo. Sila ang sugo. Sila ang Misaya. Silang inutusan ng ating Panginoong Hesus. Pero ang sa dulo, pero ililigaw ang marami. Yan po ang katunayan kung bakit dumami ang mga relihiyon, mga sikta, sa buong sanlibutan. Isa lang po mga kapatid ang layunin upang iligaw ang marami. Kaya ang sinabi ng ating Panginoong Hesus doon sa kapanahunan niya ay natupad o natutupad sa kapanahunan natin ngayon. Kaya malapit na po. Ito po isa sa mga tanda na ang ating Panginoong Hesus ay muli nang babalik. O malapit nang babalik. Kung ito po yung nasa dulo na, malapit na. So kaya mga kapatid, ang mga bayan ng Diyos dapat ay magalak dahil matatanggap na natin yung gantimpala na ipinangako sa atin ng Diyos. So yun po ang ating response sa ating mga Bible Baptist na mga kaibigan. At ngayon po ay nais ko lamang po bago tayo magtapos mas maganda siguro sapagkat yung oras po ay mag-aalas 5 na. At ayaw ko pong makisabay sa mga ibang mga programa, kagaya halimbawa yung pag-aralan natin dahil sila po talaga yung ating mga mentor, no? Yung mga nakakahigit. Kaya minsan po yung aking mga, kung sabaga yung aking mga mentor, pagka sila po yung mga nauuna mag-live, may kasabayan, ang ginagawa ko mga kapatid, hindi lang po tayo nangangaral. Kaya nga tuwing Sabado, ang ginagawa natin, tayo na lang po ay nagba-Bible study ng ating mga Bible interested. Wala na lang tayong pangangaral dahil sabay-sabay po yan. Reasons of Faith, pag-aralan natin, at marami pa. Yung kay Pastor Chris Bacalaris, sa yung Cebuano version. Halos magkasabay-sabay po. Kaya ang ginawa po na natin ay atin na lang pong ipinaubaya sa kanila. So sa oras pong ito, bago siguro tayo magtapos at bumati sa ating mga kapatid, ay nais ko lamang po kayong ayayahan na tayo po'y manalangin. Sa aking pong pananalangin, idalangin rin po ninyo ang ating mga kaibigan ng mga Bible Baptist at gayon din tayong lahat magdalanginan tayo na nawa itong yung ating ginagawa, yung pag-share po ninyo, ay dumating ang panahon na mayroong isang tao lamang, kahit isang tao lamang, na matagpuan ng Diyos at maitama ang kanyang pananampalataya. Okay po? Okay, tayo manalangin. O dakilang Diyos, salamat Ama sa hapon na ito, sa inyong pagmamahal sa amin na mga tao sa buong sanlibutan. Kami po ay dumadalangin, nawa Panginoon, ito nawa ay magsilbing gabay at daan upang mamulat ang aming mga kaibigan na mga pastor ng Bible Baptist at aming mga kaibigan na nasa iba't ibang relihiyon na nagsasaliksik ng katotohanan. Nawa Panginoon ay gamitin niyo po ang lahat ng mga programa na ipinagkatiwala mo sa pananampalataya ng mga Seventh-day Adventist, lalong-lalo na po sa social media, na maabot nito Panginoon ang lahat ng mga tao na nagsasaliksik ng katotohanan. Tulungan niyo po kami na mamuhay ng may katapatan at may kabanalan sa pamamagitan ng iyong salita
na itinanim mo sa aming puso at isipan. At dalangin namin, Panginoon, si Sister Nani Padrakila Rabino, sa kaniyang karamdaman, nawa ay lubos siyang gumaling. At gayon din sa aming evangelist, si Sir Dison, Panginoon, ay meron po siyang karamdaman, pagalingin niyo po siya. Panginoon, nawa ito po ay inyong dinggin, ang aming mga munting kahilingan sa inyo. At kung kami man ay nakagawa ng kasalanan, patawarin niyo po kami. At pagkaingatan, bigyan ng malulusog na pangangatawan ang aming mga kaibigan, mga kapatid sa inyo, ang mga kaibigan namin na nasa iba't ibang lugar na naghahanap buhay, alang-alang sa kanilang pamilya, at upang suportahan ang inyong gawain at magpatuloy ang inyong gawain. Pagpapalain niyo po sila, Panginoon. Salamat po sa inyong pagmamahal. At especially, Panginoon, kay Sister Angeline Binuya, nawa Panginoon ay inyo po siyang pagalingin. Salamat po ng marami sa pakikinig mo sa aming mga dalangin, sa pangalan ng iyong anak na aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, once again mga kapatid, dadako na po tayo sa ating conclusion, sa ating pagbati. Ay mayroon po akong babatiin mga kapatid, una po sa aking babatiin ngayon, nandito po si Sister Aura Asitura. Ayan, magandang hapon po sa inyo. Kay Sister MC Tibor, magandang hapon sa iyo, Sister MC Tibor. Kay Sister Maririna, binabati po natin kayo ng isang mapagpalang hapon sa inyo dyan or gabi man. At syempre si Sister Sendelo Dibico at kay Marilyn Dagim Bilyamin. Binabati ko rin po si Kuya Ronald Barin at gayon din kay Sister Lolo Yense at gayon din sa family Yusuya, kay Brother Edwin Yusuya at kay Sister Sharon Grace Yusuya. Binabati ko po si Sister Nani Padrakila Rabino. Magandang hapon po sa inyo, Sister. Nawa ay ipahintulot ng Panginoon na kayo po'y gumaling po sa inyong karamdaman. At binabati ko rin po si Sister Rachel Kringia Villanueva. Magandang hapon po sa inyo. At kay kapatid or Sister Josephine Banar at kay kapatid na Jerry Corpus, magandang hapon po sa inyo. At itong ating kapatid, palagi ko po itong napapanood at talagang napakasigasig sa mag-share ng mga programa, si Brother Renz Fadwa. Yan. Magandang hapon sa inyo, Brother Renz. At gayon din kay Sister Rosalie Fortufa, magandang hapon sa inyo. At kay kapatid na Right to Choose, magandang hapon at salamat sa pag-share ng ating mga programa at sa lahat ng mga programa, Binabati rin po natin si kapatid na Eric Boris, kay Sister Daniela May Akob, ayan. So, mayroon din po tayong babatiin, si Sister Aquila Basabi. Magandang hapon sa iyo, Sister. At gayon man kay Brother Sam Nazareth, binabati natin si Brother Sam Nazareth. At gayon din kay Sister Annabel Matsumuto, magandang hapon sa inyo, At gayon din kay Sister Sene Zaldowa, magandang hapon sa iyo, Sister. At kay Sister Verly Balsena Contreras Delfin. At kay Brother Christopher Yalon, Itang Yalon. At binabati ko rin po si Juliet Estolatan at kay Len Lee, magandang hapon po sa inyo. At binabati ko rin po si kapatid na Alberto Lebres, magandang hapon po sa iyo, kapatid. At gayon din kay Nanay Richie Marasigan at kay Brother Edgar Niniel Bacos, magandang hapon sa inyo, bro. At gayon din kay Tita Rebecca Abilacosi, magandang hapon sa iyo, Tita. At sa magkakapatid, ulitin ko naman, kay Tita Agnes Santos, maraming salamat sa regalo niyo sa aming anak, sa aming family. Naglubos kami nagpapasalamat sa Panginoon sa inyong lahat, sa inyong lahat na ginagamit ng Panginoon sa lahat ng mga programa upang ito ay magpatuloy, Magdalinganan po tayo, lahat ng mga programa ating suportahan upang sa gayon, mga kapatid, ang Diyos ay matuwa sa atin. At mayroon pong gantimpala ito sa hinaharap sa muling pagpaparito ng Panginoon.
Binabati ko rin po si Tita Nublisa Cruz, kay Tita Mela Los Bartolome. Binabati. Maraming salamat po, Tita. At gayon din kay Tita Jelly Cordero, ay kay Tita Florence Bautista at kay Tita Nueme. At gayon din kay Sister Mena Ronas, no? At siyempre po, binabati ko rin po si Sister Annalisa Ortiga Bufi, no? Magandang hapon po sa inyo, Sister Annalisa, kay Jan Palalos, no? Yan, magandang hapon po sa inyo. Tama ba yung aking pag-pronounce? At dito po tayo, mga kapatid, ano? So, tingnan natin ito. Yung ating mga kapatid na iba. So, binabati ko po si Brother Winfred Hidlao, no? Binabati natin. Kay kapatid na Sister Ming Gomez, kay Brother Ver Balagtas Binoya, sa kanyang asawa, at gayon din kay Tita Jenny, no? Kay Tita Jenny Motia, binabati natin. At syempre po, binabati ko rin po si Brother Vincent Hawak Llantos, binabati natin, ano? At kay Sister Losi Dungo de Guzman, at kay Brother Carlos Amor Valladares, binabati natin pala, no? At kay kapatid na Nadelen Lumbayon, at kay Sister Joy Crifalda. At siyempre po si Sister Jimima Evans, Evangelista, magandang hapon po sa inyo, Sister. At kayon din kay Sister Daisy Kapoy at kay Sister Nanit Tumagan, magandang hapon sa inyo. Binabati po namin kayo ng isang mapagpalang hapon. So, sa oras pong ito, mga kapatid, ano? Kung kayo po ay mayroong gustong ipabati, ay pwede po kayong mag-comment, sapagkat mayroon pa naman po tayong mga 3 minutes bago tayong magtapos, no? Kung kayo po ay mayroong mga gustong batiin, ipabati, pwede po kayong mag-comment, ano? So, gayon din kay Waglosada Kindal, pasama kami sa kami, sir. Pwede, brother lang po yung aking itawag niyo po sa akin, brother na lang. Sa prayer, Wendell at book po. Gumiling kami sa COVID-19. Sige po, ipatin pong idalangin ito sapagkat Diyos po talaga yung ating doktor ng ating buhay, ano? Sa ating pong mga dalangin, sa ating magtulog, bago tayo magtulog, lahat po ng mga comment na inyo pong nababasa dyan na gustong maisabay sila sa panalangin, atin po silang idalangin, mga kapatid, ano? Sapagkat hindi lamang po kami ang dinidinig ng Diyos, kahit kayo po, lahat tayo, na yung ating dalangin na taos-puso nating hinihingi sa ating mananalang, didinggin po yan ng Panginoon. Wag po nating isipin na porke mangangaral, sila po yung didinggin ng Panginoon, hindi po. Kahit na kayo, mga kapatid, tayong lahat na sa Panginoon ay sumusunod sa kanyang kalooban, ay dinidinig po yan ng Diyos. So, yan po, mga kapatid, ano, ang sinasabi ng Biblia. At ngayon din kay kapatid na Miriam Kitoriano Ramos, magandang hapon sa inyo. At kay Jordnes, ayan, watching Papua Guinea, Papua New Guinea. Iba yung salita nito, mga kapatid, ano? At kung wala na po, mga kapatid, ay tayo po ay magko-closing, magpapaalam na po. So, binabati ko rin po pala si Pastor Rayan Puentes, ano? So, yun po ang aking sagot po sa inyo, sa inyong mga panlalait at mga at mahal po namin kayo ng mga Bible Baptist, kaya tayo po ay nag-i-expose, nag-aaral ng mga ganitong bagay. Sapagkat hindi pa po huli ang lahat, mayroon pong panahon na tayo po ay bumalik sa katotohanan ng Panginoon. So, yan po, mga kapatid, ano? Mayroon pong nakahabol si kapatid na Maria Lourdes Tolentino. Good evening, at good evening po dyan sa inyo, mga kapatid. Sa amin po dito, afternoon pa lang po, sister. At gayon din kay kapatid na Buena P. Garcia, magandang hapon po sa inyo, ano? At siyempre po, binabati ko rin po pala si kapatid na Sawins Raso, no? Sawins Raso, at kay Sister Daisy Kapoy, at kay Sister D. Bibigian, magandang hapon pala sa inyo. Sister D. Bibigian, magandang hapon sa inyo. At ngayon din kay kapatid na Caroline Del Rosario, no? Mama po ito ni Sister Annalisa Ortiga Bufi. Nanonood din sa programa. Salamat sa Panginoon. At kay Eli Rahal. At ngayon din kay Sister Buenape
Garcia. Good afternoon sa iyo, sister. So, ngayon po mga kapatid, maraming salamat sa idalangin natin ang ating mga kaibigan na mga Bible Baptist at yung ating mga kaibigan na nasa iba't ibang mga relihiyon. At gayon din sa amin dito, yung ating mga Bible interested na sila po ay walang humadlang, walang humadlang. At yung ating ginagawang church planting dito sa aming lugar, sa aming tinitirhan, atin rin pong idalangin ito na pag dumating na may mga tao na tumanggap sa Santong Bautismo, tumanggap sa ating Panginoong Hesus, ay magtatayo po tayo ng panibagong church, mga kapatid. So, idalangin po natin ito. Ito po yung aming aim. Subalit, ang kalooban pa rin ng Panginoon ang masusunod sa atin. Amen? So, gayon din kay Sister Marilyn Green. Binabati ko po pala. Sister Marilyn Green. Ayan. So, kay Kuya Ronald Barin, maraming salamat sa inyo. At sa muli po mga kapatid at mga kaibigan, ito po ang iyong lingkod, Brother Jonald Arizobal. Sa pamamagitan po ng programang ito, ang Tinig Media Ministry, na nagpapasalamat sa Diyos sa pamamagitan po ninyo na kayo ginagamit ng Panginoon upang magpatuloy ang lahat ng mga programa na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanyang amang lingkod. Purihin ang Panginoon sa hapon na ito. Sa Kanya lamang ang karangalan, kapurihan, kadakilaan, magpakailan paman. Amen. Okay, Sister Annabel. Nasaan ka na, Sister Annabel? Yung aking technician, medyo umalis muna siguro. Ayan.